Ayan, naka-move on na ako. Hindi ako pwedeng mag-live talaga sa ano. Kaya, puro recording. At napapansin ko medyo marami akong viewers. Doon sa recorded lang doon sa ano, sa YouTube. Ba't kaya? Hindi kasi meron silang recommendations hindi ko magawa. Alam mo yon, yung marami kang dapat gawin, pero hindi mo alam gawin. So, wala kang choice kung hindi humanap ano yung pwedeng maging remedyo doon sa hindi mo alam. Na pansamantala, pwedeng maging kapakinabangan sa'yo. Diba? Kaya, wag basta mawawala ng pag-asa. Pero ako, naging hopeless ako doon. Pero mo, ayaw gumana yung hindi yung cellphone no? Naremedyohan ko yung cellphone ang ayaw gumana yung mismo YouTube. Diba? Hinahanapan ako ng viewers na ganito, hinahanapan ako ng subscribers na ganito. Hindi ko siya maabot. Diba? Pero ngayon pansin ko, yung dating nanonood sa akin na 15, 20, 5, minsan 0. Ngayon siya ay 100 plus. Diba? Nakakatuwa. Diba? So, doon na lang muna tayo sa recording. kasi tamad naman ako talaga. Noon. Ngayon, masipag na ako. Alam mo yon, yung realizations talaga, late dumadating yan. Parang yung maturity, late talaga yan. O hindi ba? Kaya nga tayo dumadaan sa mga pagsusulit, hindi ba? Dumadaan tayo sa mga exams na tinitignan ano na yung ating level ng thinking or level ng maturity, hindi ba? Meron tayong pinagdadaan ng step 1, grade 1. Pero ngayon, bago mag-grade 1, kailangan mag-pre-ELM ka muna. Ngayon, 3 years old lang, tinatanggap na sa school, di ba? Sa daycare. Kaya nga yung apo ko, nung nag-3, 4 na yata siya, pinasok namin. Kasi nga, di nagsasalita. Autistic ang sabi. Grabe, no? Autistic daw yung apo ko. Tapos yung anak ko, special child. O, di ba, bongga talaga kami, no? Bongga, di ba, no? So, pinagdadaanan natin yun. Laging merong steps tayong dapat sundin at dapat na gawin. Di ba? Exam. Dumadaan tayo sa pagsusulit. Akala mo yung exam na nangyayari, yung written lang? Yung oral exam in the class? O kung saan sa pag-a-apply mo ng trabaho? No. Every day, meron kang exams na ginagawa sa buhay mo. Ano-ano yun? O, diba? Ano-ano yun, ano? Pero teka muna, sa exams, mahirap doon yung essay Ayoko yun. Nafifiga ang aking kakarampot na kaalaman sa Ingles. Di ba, no? So, minsan gusto ko yung enumerations, yung multiple choice. Sa multiple choice, nakakapraning yan, nakakalok rin yan. Bakit? Kasi kung minsan sasabihin mo, multiple choice, blah blah. A, correct to. B, correct na naman. C, correct na naman. D, correct na naman. Tapos, meron dun nakalagay none of the above, tapos all of the above. Diba? Pero tricky yun, ano? None of the above, tapos merong all of the above. Tapos tricky yun, no? Ako, ginagawa ko ninyo sa mga estudyante ko, Multiple choice. I-enumerate namin lahat yun. Tapos lalagyan din namin ng none of the above, tapos all of the above. Pag sinagot nila all of the above, mali sila. Pag sinagot naman none of the above, mali sila. Kasi kahit merong ganon, meron pa rin the best answer doon. Tapos meron, kasi sabi nga choose the best answer. Choose ka nga tricky nga Pipili ka lang ng isa. Best lang. Pero nilalagyan ng none of the above tsaka all of the above. Syunggano. Tricky, ano? Sa pagpili mo sa exams, diba? Isa-isa mo yung iisipin, makakalito. So, lilipat ka uli sa question number 2, diba? Question 3. Kasi yun yung tama. Pag tumutok ka sa number 1 na hindi mo masagot siya kaagad, ang magiging problema mo doon, pag nagtagal ka doon, paano mo sasagutin yung iba pa? Hindi ba? Pinatay yung TV. Matanda na to, dapat inilayo ko yung remote. Pinapakinggan niya ako ngayon. Hinaan ko na may boses ko. Diba? Teka muna, kahapon may nangyari bago tayo doon sa sagot-sagot. Kasi tapusin ko na muna yung sagot-sagot. Doon,
dun sa choose the best answer, maraming namamali dun eh. Kasi pag alam mo ito tama, yun ang isasagot mo, di ba? Pero meron kasing gustong sagot yung mga examiner, di ba? May gustong sagot yung nagbibigay ng exams. Hindi pwedeng tayo mga examiner ang masusunod. Ang masusunod dyan, yung examiner. Kung minsan, merong mga estudyante kami noon, ma'am, tama ako, minali ako ni teacher. Tingnan ko nga, ano ba tamang sagot dyan? Di, magpapaliwanag yung bata, magpapaliwanag yung guro. Kasi may mga batang ganun yung mga matataras. Mga reklamador. Tapos kabuntot na nun yung mga magulang. Diba? Ngayon, kapag kaganan yung istorya, nire-remedyohan, magpapaliwanagan sila. Tama nga naman, yung teacher may hinahanap na sagot. Kasi hindi naman yung examinees ang mangingibabaw dyan eh. Sino ang nagbibigay ng exams? Ano yung sagot na gusto na examiner? Diba? Gets nyo? Diba? Oh, si God, pinibigyan tayo ng exams everyday ni God. Diba? Na pagka nakapasa tayo, magkakaroon tayo ng promotions. Male-level up tayo, di ba? Kasi pag tama yung answer o yung ginawa natin, approve sa kanya, level up. Pero kapag kamali yan, o diyan ka lang. Minsan, teka, hirapan ko pa ngayong kasunod para nung magising ka, matutunan mo kung ano yung tamang sagot. Di ba? Parang ganon. Pero hindi siya yung nagbibigay sa atin ng exam. Sino? Yung kalaban niya. Tapos, siya yung nagbibigay sa atin ng strength pag tayo magkakamali, ha? Ang lagi pong nagtetest ng ating pagiging malakas sa pananampalataya o paglaban sa mali, eh yung si God. Hihingi tayo sa kanya ng strength, diba? Huwag tayong kakamali doon. Kasi, ang nagbibigay ng testing, yung naghahanap ng ng pagkakamali mo ganito, diba? Magkakaroon na exams, marami kayong aplikante. Sa dami yung aplikante, ang gagawin nung pinag-a-applyan nyo, magkakaroon siya ng mga questions na magpapalitaw ng pinakamagaling doon sa maraming aplikante. Diba? Hindi ganun kabilis pumasa para makuha mo yung pinakamataas na posisyon. Diba? Yung ina-aspire mong posisyon na may malaking sweldo, ganun lang yun. Ganun lang din yung buhay natin. Nagkakaroon tayo ng araw-araw na exams, pero kung minsan, mali kasi sagot natin, kaya hindi tayo nagkakaroon ng promotions sa buhay natin. Tama ba ako? Mali ba ako? Comment below. Tama ba? Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kapag kami mali ako, comment. Di ba? Hindi po ako magagalit na kinukorek. Sabi ko nga, ang isang tao, kailangan niya ng corrections. Kailangan siya ikinukorek. Kailangan open siya sa mga panibagong ideya na magkakaroon ng additional improvement para sa kanya, hindi ba? Tama ba? Tama, di ba? Hey! Kasi po, ako, sabi ko nga, ang lagi ko sinasabi pag dumadaan ako sa pagsubok sa exams, hello, Kyla Noel. Hello. O diba, Kyla Noel, pag dumadaan tayo sa mga exams, ang gusto natin makapasa eh. Ngayon, pag tinignan natin yung questionnaire, lahat ng sagot na nakalagay doon, tama talaga no, diba? Tapos, kapag ka ngayon, mali pala pinili mo, hindi, yun ang tama nga sir, pipilit mo yan. Bebelat kokak. Bebelat kokak kochi. Ano yun? Diba? O diba, ang point ko lang po, bakit ko ginawang topic to? Kasi, kung minsan, you need to decide ano yung pipiliin mo talaga sa kabila nung merong mga tama ng sagot, merong kang tamang gawin, pero still, hindi yun yung pinipili mo dahil alam mo, ito muna yung priorities mo. Kahapon may nangyari dito. Ako po, dumadating ako dito sa trabaho, umaalis ako sa bahay ko, 5:25 ng madaling araw, ng magang-maga. Minsan 5:20 a.m. Kadating ako dito, it took us to travel 15 to 17 minutes to 20 minutes, depende sa traffic lights.
hapon, dumating ako dito, nakapag-live na ako eh. Siguro 10 minutes o more than 10 minutes na ako nagla-live. Biglang bumukas yung pinto. Dumating yung anak. Yung anak nito pong pasyente ko, retired police, retired sundalo. Tapos, dumating siya. Adi, tinawag ako, sabi ko, oh hi, sabi ko, binuksan ko itong, tapos nag-off na ako sa live ko, binuksan ko yung pinto. Ala lang, sabi ko, what are you doing here? It's too early. Do you need something? Sabi ko gano'n. No, sabi gano'n. Sabi, gusto lang daw silipin nung retired judge na pinsan, yung nanay. Dalawa talaga sila. Tapos after nun, lumabas na. Umalis na. Ano ibig sabihin nun? O, eto pa. Nabulabog na mundo ko nun. Pero, nakakasingit ako ng live kahapon. Nakakasingit ako ng ano. Maghapon, napakainit dito. Talaga naman i-impier na ako. Sabi ko nga, gusto kong pumayat. Pero yung pagpayat, dahil mag-aanak ako sa kasal, yung pagpayat, ayoko naman nung sakit yung tiyan ko. Kasi hindi ko talaga kaya. Pag sumasakit yung tiyan ko, yung sikmura ko, nagbabamit ako, nagpupup ako, at dumigil ng asido, at nahihilo ako. Yun yung problema ko. The whole day, tapos ang init pa. So, nung hapon, ang hinihintay ko na naman, 5:30. Magpapaalam naman ako kay Alexa. Alexa, what time is it? 5:30 p.m. Oh, then, sasabihin na, it's 5:30 na. I'm going home now. Ganon. Nung hindi ako gumagamit na ng elevator dito. Kasi nga, nagpapapayat nga ako eh. Ginagamit ko hagdan. Papanik, tsaka pababa. Everyday yun. First time, gumamit ng hagdan yung anak. Kaya sabi ko nga, iniimbestigahan ako nito. At alam dito ngayon sa building na ang ginagamit ko, hagdan, hindi na ako nag-elevator. Paglabas ko doon sa pinto, yung second floor, pagbukas ko pa lang ng pinto, ito na siya, pumapanik na siya ng hagdan. Hey, sabi ko nga, what are you doing here? Sabi ko nga, hi, good morning, Mary Glasgow. Hey, what are you doing here? Sabi ko nga. Tapos sabi niya, oh, I need to talk to you. Ay, naku, kinabahan ako doon. Diba, kinabahan ako doon. Sabi ko, kung ginamit mo yung elevator, mamimiss mo ako kasi hindi ko ginagamit ang elevator. Naghahagdan na ako. Sabi ko sa kanya. Pinatay na naman yung TV. Tapos, ang ginawa niya, binuksan ko itong pinto kasi nawawala daw yung susi niya. First time. Nawala yung susi niya. Yung susi niya, nandun yung susi ng sasakyan, nandun yung susi ng bahay nila, nandun yung susi niya, lahat pati susi dito. Tapos sabi niya, naiwan daw niya dito. Naglinis ako kahapon, walang susing naiwan. Kinuha yung susi. Naalarma na naman ako noon. Tapos, nung pagbaba ko, iniwan ko na siya kasi 5:30 na, bumaba na ako. Kumukulong na naman ako, pasok ako ng CR. Siguro 15 minutes ako sa CR. Grabe na, bonggang-bongga itong bigto. Mura na to. So, nag-move na naman ako ng poop. Grabe, no? Ganun na naman. Tapos, after nun, lumabas ako. Kumukulo na naman yung tiyan ko. Nung lumabas ako sa back door. Pag lumabas ka sa back door dito, hindi ka na makakapasok eh. So, kumukulo na naman tiyan ko. Ikot na naman ako sa front door. Ang lakad ko siguro 2 minutes para makarating ako dito sa front door. Kasi, sa backdoor, ang nakakapasok lang doon yung may mga sariling susi eh. Makakalabas ka, pero hindi ka na makakapasok. Nag-poop na naman ako. Kaya alam ko na sinusundan niya ako. Pero hindi ko muna pinisip yun, yung kulong muna ng tiyan ko. Nakaalis ako dito kahapon eh. Kung 5:30 ako bumaba, nakaalis ako 6:30 eh. Sa kulong ng tiyan ko, tsaka sa tagal ng paghintay ko ng Uber. Alam ko, inoobserbahan niya ako. Tapos, nung 7:30 na ng gabi, tumatawag na. Sabi niya, naipa-duplicate ko na yung susi. Bongga ka, day. Ang hinahanap mo yung sandamakmak mong susi. Tapos, pinaduplicate mo yung susi ko ngayon, tapos binibigay mo sa akin. Diba, no? Ano yung ipapaduplicate mo lahat yung ano? Di ba, nakakaan lang. Sabi ko doon sa bayo ko, hindi ako katalinuhan, pero hindi ako bongo. Diba? Meron silang gustong palabasin. Pero, ako, ang stand ko ngayon, ganito po. Sabi ko sa kanya, we agreed
na mag-i-stay ako dito hanggang Christmas, hanggang bago mag-Christmas. Tapos magde-day off ako. Pero, in this point of time, tatanggalin nila ako, hindi ako papayag. Bakit? Pwede ako lumipat eh. Why not? Hindi ba? Pero, yung magiging bakante ko, yung bakanting days, it could be weeks or months. Diba? Anong month na tayo ngayon? August. So, we have September, October, November, December. Diba? Pagtyagaan na nila ako. Dahil unang-una, nakatyagaan na ako, naka-adjust na ako. Ngayon, dahil doon sa mga sumusulot sa akin, it's a no-no. Sorry sa inyo. Siguro, pag alis ko, pag nag-day off ako ng December, Christmas Day, ngayon, nagtatalo isip ko ngayon, di ba? Kaya nga sabi ko nga, sa exams, you need to choose, lahat ng answer tama. Pero you need to choose the best one. Dito sa senaryo ko, lahat ng answer tama eh. Tama na may trabaho ko ngayon. O multiple choice. Ano magiging decision ni Jane pagtungtong ng December? A. Hindi magde-day off. B. Mag-i-stay ba dito sa pasyente para hindi siya mawala ng trabaho? Diba? C. Diba? Parang gano'n eh, no? O. Pagka umalis siya dito sa trabaho niya, nag-day off siya, pwede kaming kumuha ng iba. Diba? D. Pwede namin siyang kunin pagbalik niya. O, hindi ba? Lahat maganda, hindi ba? So, ano pipiliin ko? Diba? Pag ang pinili ko, doon na tayo sa plano ko kasi magde-day off ako. Yun ang nakita kong best answer. Kahit nakahayag na possible na pag nag-day off ako, magkaroon ng panibagong pagkuha ng caregiver. Bakit ang pipiliin ko pa rin is yung day off? Why? Simula nung mag-COVID, hindi ako nakaka-day off talaga. Hindi ko nakikita yung mga anak ko. Susugal ako, sabi ko. Tapos sabi ko sa kanya, magde-day off ako. Kung pagbalik ko, doon sa day off kong 2 weeks, tatangkapin niyo pa ako. Okay ako. Kasi adjustin na ako sa nanay mo. Kahit alam niyang mabagsik eh. Nagtaka nga lahat dito eh. Nakatagal ako eh. Diba? Kasi ang katuyanan ko, lahat ng pasyente mabagsik. Kasi may dinaramdam. Meron namang likas na mababait. Pero still, may bagsik pa rin. Pagka nasa peak na sila ng pain. Diba? Naintindihan ko yun. Pero, sabi ko nga, pagbalik ko, maaring wala na akong trabaho. Maaring nakakuha na sila o maaring nakasingit na yung mga gustong sumingit. Okay sa akin. Kasi, hindi man best answer yung pagde-day off ko. Alam ko, yung pagde-day off ko, posibleng mawalan ako ng trabaho at wala na akong balikan. Ang kapalit naman nun, yung 2 linggong kasama ko, yung mga anak ko. Tama ba? Yun, gagastos ako dun. Mamamasahe ako dun. Pero, yung ilang taon mo nang hindi kasamang mga anak mo, makakapiling mo. Okay na ako dun. Kaya nga, sa multiple choice exam, lahat ng answer correct. Pero pipili ka ng best. This time, hindi na doon sa examiner ang best answer na pipiliin ko. Kung hindi, ano yung best answer sa examinee na kapareho ko, na alam ko, mali doon sa examiner. Correct ba? Kadalasan o minsan, kailangan mong mamili. Ano ang pipiliin mo? Kasi lahat ng answer correct. Diba? Tapos, yung correct answer sa'yo, mali sa kanya. Mali kay boss. Kasi ang gusto niya, stay with my mom, dapat dito ka. Kasi kailangan niya ng caregiver. Pag nag-day off ka, pag alis mo, 2 linggo, hahanap ako ng iba.
wrong man yung answer ko sa examiner, wrong, correct yun sa isang examinee. Kailangan yun eh. No? Ikaw, babalikan kita ng tanong. Pipili ka ng tamang sagot. Ano yung pipiliin mo? Diba? Doon na tayo eh. Ako, ang masasabi ko lang, uunahan kita ng sagot. Baka iba yung sagot ko, o pareho tayo ng sagot. Sige, ito na yung sagot ko. Yung kasi kung minsan tamang sagot, depende doon sa sitwasyon. Depende sa nagbabasa. Pero still, ang mangingibabaw dyan, hindi yung sagot nung nagbabasa, kung hindi yung sagot nung nagbigay ng exam. Hindi kailangan lagi kang nakapasa. Kasi kung minsan, kailangan mo sumugal eh. Ngayon, kung bibigyan ka ng considerations ng examiner, salamat. You should be grateful, di ba? Pagpasalamat mo, matuwa ka. Pero, kung siya ay harsh, siya ay malupit, at gusto ka na niya talagang gurgurin at tanggalin, dahil mas mataas yung bayad sa'yo kaysa doon sa mga bumabalik, di ba? Because, hindi naman yung bilang yung salitang caregiver ang binabayaran mo sa akin, kundi may experiences, may knowledge. Yung kaya kong gawin sa nanay mo, di ba? Yun eh. Bakit may mga caregivers na mahal maningil? Like me. Hindi po ako chupu-chuchu. Diba? Alam ko yung abilidad ko, alam ko yung kakayanan ko, hindi ba? Dapat alam mo ibenta yung sarili mo, hindi ba? So, yun. Still, ang mangingibabaw sila. Pero, magkakaroon na naman ng comparisons. Kung sa pagko-compare nila, masisiyahan na sila doon sa serbisyo na ipapalit nila sa akin. Ganun talaga. Pero pag di sila nasiyahan, at nandito na ako, I am willing. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo pa ako mag-work sa mother mo, pagbalik ko ng January, dito pa ako. Ganun lang yun. Choose the best answer for you, not for the examiner, this time. Pero kung ang habol mo, makapasa doon sa ina-applyan mo, o makapasa magkaroon ng promotion sa iba, then do the best. Choose the best. Not doon sa gusto mo. Pero dito, merong questionnaire. May question. Ano ang pipiliin ni Jen? Yung mag-day off, na mas malamang na mawalan na siya ng trabahong babalikan, o hindi mag-day off? Kasi nakalahad eh. Possible makakakuha ng iba. Hindi pwedeng wala caregiver yung ina, bla bla, hindi ba? Tapos yung isa doon, magde-day off si Jen. Magde-day off. Mali man yung sagot ko para sa kanila, kasi yung inyong hinihingi ng pagkakataon na isagot ko. Mamimili ako this time. My family or my work. Pero bago yun, syempre magkakaroon ako ng preparations. Pero sinasabi ko naman sa kanila, simula bago mag-COVID, 2000, kailan pa ako umuwi? Tagal na, ilang taon na. Diba? Buhay pa yung nanay ko nun. Wala na yung nanay ko. Diba? Ilang taon na. Yung buhay ng mga anak ko sa Bungabong Nueva Ecija, masyadong abang-abang. Aping-aping. Kawawa. Nandun man yung tatay. Parang walang silbi. Walang lolo na kumakalina. Lalong walang lola. Yung mga kapatid ko, sila problema ko. Diba? Tapos sasaw-saw yung maraming tao. Yun yung mahirap. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo ngayon, kayo tatanungin ko ngayon, alin ang pipiliin nyo? Yung answer na gusto ng examiner o yung answer na gusto ng examinee? Kung ang pipiliin mo yung answer na gusto na examinee, mali ka dun. Kasi hindi yun yung hinihintay niya, hindi yun yung hinahanap niya. Pero, dahil andito ka sa sitwasyon na to, ano pipiliin mo? Pareho ba tayo?
Ano yung laman ng puso mo? Kasi kung minsan, kahit mali ang sinasabi ng puso, nagiging tama yan pagdating sa mga anak. Okay. Sana naipaliwanag ko, no? Pinatay yung TV talaga. Ito, hindi siya pro-caregiver. Kahit lahat ng caregiver ginagawa ang maganda for her, hindi siya pro-caregivers. Hindi siya grateful, pero lagi siyang nagte-thank you. Yung pagsasabi mo lagi ng thank you, bukal ba sa loob? Kasi makikita yan ng taong kasama mo. Lagi siyang nagte-thank you, pero yung kaibuturan ba, grateful ba? Kasi pagtalikod ko sabi ko nga sa inyo, minsan ini-on ko yung recording ko, iniwan ko sa table lumabas ako. Pagbalik ko, paglabas na nung anak, pag unaalis na pinakinggan ko, sinisiraan ako. Nagsusumbunan kung ano-ano, di ba? This is my job. This is my bread and butter. Ano man yung mangyari dito, ano man yung kahinatnan ko dito, ako rin na magdudusa, di ba? Pero still, binibigyan tayo ng chance, ng time to prepare to sa gusto nating mangyari. Sa tingin ko, hindi masama yung answer na pinili ko. Mali man yun sa examiner, ang importante, yung sitwasyon ngayon, no examine, ano pa? Diba? Sige po. Sana medyo nagkaroon ng linaw, no? Ito po si caregiver Nana. Sagot-sagot lang. Comment below. Diba? Laging ko sinasabi ko Bakit? This is a free country. Ang Philippines din, free country pa ngayon. Paano kung hindi na? Pero still, kahit hindi na free yung country mo, wala ka ng freedom of speech, halimbawa, free ka pa rin to make decisions good for you and not for others. Ito po si Caregiver Nana, nagsasabi, thank you for joining. Sana yung mga manonood nito, dumami. God bless po sa ating lahat. Loves ko kayo.